Ayan. Ito yung quality. Sort. Ay, naka-sort na rin, kuya. Ito na yung ano, yung bitungol. Pero alam mo, matamis yan. Yung bitungol. Kailangan talaga ng sorting. Dinis? Oo, nandiyan na si Kuya Lito. Kahit hindi na kami magkita, tatawagan ko na lang. Sa ibang kulay na. Medyo ma-orange yung local. Yung ko medyo yellow. Ay, oo nga. Ito pa yung local, no, sir? Native. Iba? Oh, may yellow. Iba yung kulay? Yeah. Ang laki ba yan, ah? Bitungol na yan. Sa mga bugyan lon. Lang. Konti na. Yan. Lilit pa siyang buwig. Yan, matagal na din. Native po ba yan? Yan native. Tinatanggal talaga yung maliliit. Matagal na po. Ilan taon ka nga, no? Si Mang Boy din. Binata pa ako eh. Hindi 22, 23 mo. Ikapo ka lang nagkasawa eh. Tagal na po kayo rito. Saan ka na ngayon? 23 mo. 44 mo. 23 years na kayo dito. Si Mang Boy po. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ano sa Mamboy? Bata yan. Ito, pinaka- Ay, sa Mamboy. Siya pa. Ito si Mamboy. Ilan taon ka na, kuya? 64 mo. 60. Oh, senior ka na. Oh, mukhang bata pa. No? Oh, mukhang bata pa. Oo, kita mo, Mang Boy. Sabi ko kaya kayo kanina. Matagal na pa kayo dito. Baka may 30 taon na po. 30. Di sanay na sanay ka ng maglansones. Opo. Niya ba? Mag-hi ka kasi makita ka ng ex mo. Ay! Okay daw. Ito na yung nakakahon. Pakita nga natin, kuya, yung nasa kahon. Yan. Ano to, bitungol? Native. Native to. So, ilang kilos po ito? 20. Katas 1 kilo yung Yung ano, box. Sige, kuya. Sarap mo na. Si Sandy, tanongin niyo po, si Sandy. Oy, kuya Sandy. Si tatay niya. Mula sa tatay mo? Opo. Lolo niya, lolo't lolo. Lolo pa? Mahal lang po ang lolo't lolo niya. Ang tatay niya. Matagal ka na, kuya, dito. Matagal na po. Yan na, ma'am. Hindi siya talaga taga rito. Hindi ako taga rito, taga Bagak po ako. Bagak. Bataan. Oh, nakapag-asawa ka lang dito. Nakapag-asawa na po. Tapos dito ka na natutong maglansones. Ilang taon ka na, tay? 27 akong pumunta rito, binata pa ako nun. 27. Ngayon, 52 na. dapat talaga, ano. Bait kasi ng mamit daddy ko eh. Ano. Pero si mami at daddy mo talagang farming.
Pareho Anong silang after silang galing Oo, nung US? Ang father ko talaga, kasi nung binata siya, wala naman siya masyadong lupa pa. Umaabot siya ng Paite, pamamakyaw ng Lansones. Hanap buhay na niya Oo, talaga. oo. Tapos nung nagkaasawa sila nagkasal sila ng Mami mo, daddy oo. ko. Yun na, immigrant kasi ang mami ko, so nagpunta Pumunta sila sila US. Matagal sila nagstay sa US. mga 3 years. 3 years Tapos lang. namatay na yung father ng mami ko. Oh. Na, Sa US? Hindi, Dito! dito na ipinabalik sila dahil Para gusto ituloy. nga ng daddy ko ang mag-manage ng bukid. Ang galing kasi yung sa father mo, yung hindi lang sa farming side, pati doon, hanggang doon sa bodega sa Manila, naka-in place lahat yun. Kaya lahat ng tao niya, rin, permanente rin lahat. Ang ganda. Yan po yung missing sa maraming farmers ngayon. Walang market, Yeah. hindi alam sa yung market ngayon. Kaya hindi nagfe-fail yung farming. Actually, yun nga, kasi medyo maedad na rin yung bodigero namin. Kasi konti lang ang edad Sa father niya. Hindi, konti lang ang bata nila sa parents ko. Okay. So, siguro mga 10 years. So yung mga anak nila, dahil nga, barya na lang sa kanila yung kinikita sa Lansones. Malaki ang kita nila sa imported. Ayaw na nilang ipatanggap sa parents nila. So sabi ko nito nga lately, sabi ko, hindi sila aware. Sabihin mo na lang sa mga anak mo, hindi sila aware pero ang dami nilang pamilyang natutulungan. Kasi sure, nagbabayad sila eh. Kasi mahirap pag di ka nabayaran, paano mo papasweldo itong mga So dito sa bodega, sure ka na babayaran ka. Basta quality, i-maintain mo yung quality. Paano ma'am yung pa-explain na po yung, anong tawag niyo doon sa mga tao kanina? Obreros. Obreros. Na-mention mo na sila ma'am ay nanggaling pa ng Europe. Umuwi ng Pilipinas kasi Lansones season. Tapos para bayaran niya yung mga obrero. Paano ba yung kalakaran ma'am? Paano binabayaran ng mga obrero? Pag ganyan, nagpapatanong din ako kay Rino muna kung magkano sa labas. Normally, itinataas namin. Lagi kaming mas mataas ng kuya ko. Nagdi-decide kami, lagi kaming mas mataas sa labas. Like, last year, ang tanong mo sa labas ay parang mga nasa 28% sila ang labor, di ba? Pero kami, inilagay namin sa 32%. Percentage. So, Kaya, depende doon sa lumabas na number of kilos, kukunin mo yung percentage, yun ang babayaran nyo sa kanila on the last harvest na ho yan. So parang hintay din sila. Pero bumabali. Bali. Sa Ganun nyog pala. naman, automatic yan, 40% ang labor sa nyog. So halos hindi mo kakala. Ang taas din ng labor, 40%. Minsan kawawa rin talaga yung may-ari ng... Kasi, ang dami mong kukuhanin din yun yan, pangtulong. May mga problema din. So mga farm owners, hindi lang doon sa sweldo ng mga tao. So nag-aalat sila ng budget na nakatago para sa bale, para sa emergency. Sa pag namatay, papalibing mo. Ikaw din magpapalibing. Maganda yung mga ganitong information kasi hindi natin naririnig, hindi alam ng mga tao. So bawat lugar na pupunta natin, iba yung sistema. Dito po sa Nagcarlan ho ba? Hindi siguro. Laguna? Or sa father mo lang? Sa father and mother Sistema ko. ng parents mo. Sistema nila. Katulad like na sabi sa inyo, yung bitungol, yung ibang may-ari, hindi nila binibigay sa obreros yung bitungol. Pero ang mom at daddy ko, Sa kanila yan. Ayan. Every year, ma'am, may it's either ikaw mga kapatid mo talaga uuwi para ayusin to. Nung pandemic, nakulong kami, so tawagan lang kami. Video call kami ng mga yan. Nagkukwenta. Sino nakulong dito nung pandemic? Kami nasa pandemic, nasa Singapore tayo, di ba? Nakulong ng ang hirap. Na 3 months? More. 3 months, more, Kaya inabot na umalis ako, nag-harvest sila, sweldo na. Sa video call na lang kami nagkwentahan. Paano yan, ma'am?
Sorry ha, nakichismis na ako. Dineliver nyo doon sa bodigero ninyo. Bodigero meaning yung buyer nila na bodega. Yung may-ari Storage. ng storage. Yung storage may-ari talaga ng yun. tindahan sa Divisoria. So, di-deliver nyo yon. So, may computation yon. Ang payment niya, bangko na. Ito, may kwento ko, Mr. Buddy. Yung Apo. may una kasing bodigero ang father ko. Nung namatay siya, sinambot siya nitong Pangalawang bodigero. Pangalawang bodigero. Doon sa unang bodigero, medyo mahirap ang bayaran kasi tatapusin niya muna lahat ng delivery mo, saka siya magkukwenta. 1 week na ang father ko sa Manila, pagpapakwenta, hindi pa Wala natatapos pa. ang kwentahan. Ang dami ng pabali. Oo. Pero itong bodigero namin ngayon, for ilang years na natin bodigero, mga 25 years na. Wow! Kasi yung una, bata pa ako na bodigero. 25 years na rin siguro, more or less 25 years na namin bodigero. 2 to 3 days, binabayaran niya na ako. Kwenta na agad, bawal ba? Bigay na Madidelay lang siya na yun. 3 days na, nagpupuno lang yun. 3 days na delivery. Pero eventually, kung pwede nga, everyday kinakomputan niya na ako. niya. Papadala niya sa akin sa Viber. Pero ang fun kasi doon sa bodigero, meron din parang Yes, sir. gentleman's agreement. Yes po, yes po. Na Tama yan. lahat ng kuha dito, diretso sa kanya. Siya ang priority. Okay. Walang ilalabas kami. Sa iba. Sa iba wala. Exclusive Yun yung- buyer din. Yun yung parang gentleman's agreement. Kaya parang ang history nga is parang close family na rin. Ano na talaga, Anak sa kasal ng mami at daddy sila. pamilya na talaga. So marami dyan pupunta, lalo na ng kalakasan, Mm. aamot ng mga 5, 3, Hindi hindi ka kami talaga nagbibigay. mabigyan. Hindi kami nagbibigay. Hindi ka talaga nabigyan. Kahit magtampo, minsan ka mag-anak yung, kasi alam nila matamis yung lansones namin Dahil alam nilang may quality control. Nagpapahinog talaga. Kasi yung iba, pumipitas Pitas lang na hilaw pitas. Basta maging pera na, lalo Lalo na pag kung maganda yung kalaban na nila yung kabag at saka Saka magnanakaw. pag maganda. Pag maganda ang presyo, pitas na sila ng pitas. Pero ang daddy, nagpapahinog talaga siya. Imagine mo may buyer ka for the last 25 years. Yes. Walang paltos every year. Galing. Paano yun nami-maintain yan, ma'am? Yung buyer ng ganun, Mabait din sila, Mr. Buddy. At na, saka nagkatagpo, Tsaka yun yung nga, trust. trust talaga. Na, siyempre, minsan pagkakuan din, yung parang input, feedback, lalo na nung namatay ang biyanan ko, di nagsimula ulit kami tingnan kung paano. Minsan, Una, napagalitan. napapagalitan yung kapatid ko kasi hilaw yung napapadala kasi hindi pa kami training. Hindi namin So hindi kayo na-train ng todo ng father Oo, nyo? kasi hindi naman kami lagi sumasama sa kanya. Although nung parang nagkakasakit na siya, inikot niya kami ng ilang beses. Tas ang na lang niya, pag hindi na namin kaya, ipapakyaw namin. kaso pag nagpapakyaw, yung mga tauhan naman, Kawawa. so, dahil wala siya. Kawawa yung tauhan. Yun din yung isang yung sinasabi ko nga dito sa bodigero namin na yung mga anak hindi na kasi stress ang lansones, lalo na tong native. Kailangan mailabas mo yan ngayon within the day. Hindi ka So ngayon yung harvest ngayon, dapat makaalis to. Kailangan makaalis yan, mai-distribute yan nung bodigero sa mga biyahera niya. Kasi pag kinabukasan, ang tawag namin yung bahaw. Bahaw. Bahaw na. Mababa na ang presyo nun, kalahati na. Ay, ganun. Tsaka, matamis pa rin. Pero Kaya bihirang-bihira kami yung- mabahawan. Bihirang-bihira. Ano kasi yung ang sistema kasi ng market sa Pilipinas by appearance lagi. Yes, Yun nga, yun. Dahil malakas tong bodigero namin, imported na So malakas din siya magbenta talaga. Marami rin siyang contact. At saka naman nga, kailangan namin bigyan siya ng credibility na pag sinabi niya matamis. Matamis. Oo. Hindi rin siya masisira doon sa clients niya. Katulad nung pag sinabi niya na, kasi di ba every year lang ang lansones, seasonal, so nawawala. Nakakalimutan siya ng mga buyer na matamis ang lansones niya. So first week, medyo hirap siyang ilabas. Pero after a week, balikan sa kanya yung buyer dahil alam na quality yung lansones. Di tingnan natin yung isang tinira niyang puno para Sige sir. Hindi na natin kasi naabutan yung Karamihan. saksakan ng dami kasi kala nang i-harvest ma'am no. Dahil po Kinakain na ng kabag. ayun maliit kakainin na ng paniki. masyadong hinog na. Maganda po yung yung na-invite ako kasi ang daming bago na info ba na hindi yun nalalaman ng general public.
Kagaya ngayon ko lang narinig yan, yung sistema ng lansones. Paano from the farm? At saka yung lansones, hindi mabilis na yung pagpipitas kasi katulad yan. Isa-isahin. Sa taas pala, kinakwality na ilaw. Babalikan pa. So, di ba nabanggit na rin, 4 na beses ang paligid sa pwesto na to. Yung iniikutan niya, halos isang town dun. Isang baryo. Tatlong baryo. Tatlong baryo yung iniikutan natin, Tatlong baryo yung sa pwesto. Anong oras po yung alis ng sasakyan papuntang Divisoria? Ang requirement is by 1 o'clock to 2 o'clock ang maximum. Nakaalis na rin. Ng Hapon. hapon. So nakaalis na yung kanina. Oo. Konti na lang Konti yun, na Mr. kanina. Buddy. Pinaano ko na lang nga sa sasakyan sa bahay na lang nung budigero dahil nananaid na nga lang kami. Oh, I see. Pero yung kulibay. May van, mga 45-50 bucks Oh. sa biyahe. Ang isang biyahe. Pagka medyo nung pagka maganda, minsan 65 sa dalawang van. Sunuran. Kaya ganyan talaga, masaya. Pagka nandiyan, relax ka. Pagka mga Ang dami. So lilipat din po sila. No, di sa Marabilla. Okay ba? Ay, hello sir. Ay, hindi nakauwi. Hello po. Dito po. Hello po, attorney. Si Mr. Buddy tsaka si Miss Cathy. Oh. Sa TikTok? Agribusiness. Sa YouTube po, YouTube sir. Matanda na ako kami para sa TikTok sir. Dito ko yan. Pwede ko TikTok kasi mataming email sa Aba. Ito yung tinira sa yung pinakita na kuhan para kitang-kita na clear. Para kitang-kita na mabilis, hindi katulad kanina na medyo kubli, no? Yun yung dapo na sinasabi. Na patay Ay, po na. yung vine. Oo, na pinatay na. Pero kung hindi yan, Iko-cover niya yung puno. kukuha na yung puno, hindi magbubunga ang puno. Pantira. So lahat ng mamumuti sir, lipat-lipat ng area. Oo. So, dalawang klase, naka-owner, tapos naka-motor. Oo. Pagka yung medyo alanganin, kanya-kanyang dala ng gamit Motor. nila, lakad sa looban, paglipat ng pwesto. Talagang hanap buhay nila mamuti. Pagkakuha niyan, yung iba, nag-maintain na lang dito sa amin para continuous ang trabaho. May tuloy-tuloy lang. Yung iba naman, katulad nung isang nagkarga, meron siya yung sa sa tubigan tawag yung sa palay. Palayan. So yun naman ang trabaho habang walang lansones. Dito maginawa, walang masyadong bumabagsak. Ito yung example na hindi hiyang ang dragon fruit dito. Ang 2 taon lang na nag-okay, pero siguro dahil maulan pati, palaging basa eh. lapit na po tayo dito sir. Ay, harvest na po ito dito. Yan. Mag-sort tayo. Matatagal na rin yan. Paano ba buuhan? Ito kuya, pwede to. Dito. Ito, tatanggalin to maliit. So may lalagay. Ang sikreto no, pagka yung alam nila na meron silang masasandalan pagka sa gipitan. Ay, lalagay kuya. Para mabilis tayo. Yung iba, binibigyan namin trabaho, iba ako na maglilinis, magkukuhan. Pagkukumpara mo yung lasa nito tsaka sa kabila, dito medyo mainit-init eh. Para mas masarap yung andon. Hindi Tama ba? O mas masarap to? Pareho lang. Hindi, ikaw magkumpara. Ito pa yata sa kabila pa to eh.
Sa kabila doon. Galing pa to Sa kabila pa to. Ano? Hinatid ko lang yun. Alam, ma'am. Yung accent mo Laguna na rin, hindi na Bulacan. May Bulacan pa rin. Lumalabas pa rin yung puntong Bulacan eh. Pero di kasi dito, pagka umuwi, yun yung libangan. Mm. Mas madalas ka dito kaysa sa Bulacan. Madalas, bihira na nga umuwi sa Bulacan. Pagka pumupunta yung mga parents ko papunta sa Bulacan, may pupunta kami. Pero usually sa Las Piñas. Sa Manila rin sila. Mga cousins ang naiwan doon. Sa Bulacan. Ang auntie. Tapos pag uwi kasi dito, nasikas rin eh. Kaya walang, pagdating dito, mas trabaho eh. Pero enjoy kasi yung kahit medyo pagod sa kaiikot, yung bang tawag parang relax ka dahil agriculture. Then yung mga kwentuhan nga at mga biro na mas palagi masaya ang mga tao eh. Lalo na pagka nakakainom na ng konti. Yung 30 na areas, iniikot nyo lahat yun pag nandito kayo? Yung kaya namin pagka kahit yung mga malalaki lang. Yung maliliit is pwedeng sila muna, tapos susunod na batch yung kapatid. Ang masigsig yung kapatid ng ni Sel. Pag uwi dito yun, halos Talagang kasabayan punta siya na walang tulugan yan. So, lalo na pag may bunga, kasabay ni Rino, ikot sila talaga ng pwesto. Niloloko Mr. Buddy ng kapatid ko yung Yes, ma'am. sasama pagbabantay. Kasi huwag ka na sumama, maputi ka, kitang-kita ka agad sa lupa. May hindi mga kapatid ko. Ilan kayo, Ma'am Sel? Tatlo po. Tatlo. Dalawang lalaki. Anong feeling ng ang father mo na na-establish niya, tapos kayo maintain lang? Talagang nakaka-proud din talaga yung Mr. Buddy. Talagang pag yung kanina nga sabi niya, ba't para maiiyak ka pa, magdadrama ka pa kayo Mr. Buddy. Sinasabi ko yung mami daddy, naiiyak ako kasi totoo namang mabait sila eh. Kilala naman talaga silang mabait na tao. Sabi nga nila, pag farm owner ka daw, dapat may ano ka rin. Hindi pwedeng puro bait. May tough ka rin. Yun nasa tamang kwan. Kasi, Kailangan namin ng isa't isa. No? kasi kukuha ng pamamanip, take advantage. Take advantage talaga. Bilis oh. Ay, ito sir, titikman natin anong difference. Pero halos, sa tingin ko walang masyadong difference. Walang masyado. Magkalapit eh. Pero yung, Okay. pero ito, Ang sinasabi mag-iba difference yung malayo, magkalayo talaga. Ginagawa yung karsada, pero pwede natin din kahit walang makita mo nyo doon. Kasi nung araw, naghahanap ang father ko ng intercrop para may kita yung mga taong iba. Nag-ano siya mga 8 hectares ng kapihan. Pero bukod sa hindi niya ka-ano ang lansones, Hindi niya ka-match. ang hirap na, ang laki ng maintenance ng kape. Ito, wala eh. Magpapatabas ka hindi lang. meron eh, pero low maintenance. Yun yung, Ang hirap ng processing pati. tsaka yung, Maging ano. ang kwan is yung pati yung presyo. Minsan mataas, minsan mababa. Yun nga lang ang kape, pwede mo Store. i-store. Ito hindi eh. Pero san katutak na trabaho bago mo ma-store? Nung unang marami pang kape yan bago puputol eh, magbibilad. Oh. Ito, Tingnan po natin. Tignan natin at tikman. May konting magandang buhay, gano'n. Wala, mahikli na rin eh. Wala na tayo nung katulad ng ganong kahaba, no? Sabi ko kay Sel, pumunta yung kapakilala kasi wala daw bantay. Saan nyo ito, ma'am? Swimming pool, tangkay ng tubig nung subdivision. Pero ginawa mo na nung wala pang masyadong may Ganda.
Ginawa naman daw swimming pool. Mahikli eh. Pagkakagandahan, Roland, ganyan kahaba ang buwig eh. Ang tumis ito. Kasi may guhit-guhit na pula pati eh. May nag-comment na ano, mula daw nag-start ng video kumakain ng lansones. Hanggang natapos kumakain. Proof na okay yung lansones. Di tsaka addictive ang lansones, hindi ko tigilan. Lalo yung local, brown nga ang paglokohan niya, brown eh. Brown yung tips ng mga daliri dahil di mo mapigilan sa dakta. Simula nang ikutan ng panike. Alin, sir? Nag-ano na yung panike? Simula na. Kasi So alam din niya, ikutan niya pag hinog. kasi yan na lang yung punong meron eh. Ayun, may tinira. Pakilagay mo sa isang ano na. Ah, sige. Huwag mo na ikahon yun. I-tag na lang natin. Na. Kasya. Dito. Ikutan natin yung kan, yung isang baryo. Sige po. Kaso walang bunga na doon. Yung malalaking puno lang. Okay lang po. Gusto niyo po itong subdivision? Kasi ito yung lugar na hindi po tinutubuan ng magandang lansones. So, na ano ang father ko, as much as possible, Dinevelop na lang niya? Dinevelop na lang niya. Tapos nakamatayan na niya, tinuloy ng mother ko. Meron kaming para sa mga tauhan na sinubdivide din. Doon sa may bangka-bangka. Ngayon pupuntahan po Doon natin. sa yung baryo na yun. So, pero yun, may para magkaroon sila ng sarili nilang Lupa. Galing. Galing. Kain ng kain. Ayun pa oh. Hindi po, okay na po ito. Hindi po, ano lang. Okay lang. Kung ano yun, kumbaga vocation. Passion, Pag vocation. pinapakyaw mo, lahat yan mawawala ng work. Kasi hindi siguradong kukunin nung namakyaw eh. Meron din silang grupo eh. kasi matipid din silang magka-harvest eh. Wala silang quality control. Ang lalaki ah. Ito. Yung malaking puno na yun. Ayun, laki. Siya na yun. Tapos, dito nakakakuha ng mga 400 boxes. Pagka magandang Ilang puno natin dito? mga kwanto. Limang hektare ito na. So, 5 hektare, mga 5,000 na puno. Kasi 1,000 1,000 puno per hectare. Kasi yun yung distansya. Malalapit. Hindi, ito yung distansya, mga 5 meters per 5 by 5? 3, ganun, 3 by 5. Tapos may naka-intercrop pa rin. Yung balsa palagi may nyog. Nyog at saging. Yun lang ang standard. Nyug and saging. Yung iba, kuha na lang yun, parang extra. May isa pang pakikitang maganda-ganda, malaki-laki. Na puno. Yung mga senior na puno. Century. Century? 100 years. Lanzones? Oh, 100 years. Yun yung nabuwal dati ng Glenda. Opo. Mahigit, mga 150 na yun no ano. Oh, yun talaga. 150. Yakap na eh. Yakap na ng tao. Namumunga pa rin yun, yung 150 Yun yung 5 kahon. years. Yan, ito yung isang umiikot na rin no. Ito mga 20 years old. 15 to 20 ano. Yung mga 80 na yan, halos 80 years na yun. Asan sa ito? Yung po, yung po. Yung katabi ng nyog. Oo. 80. Ayun na, malaki-laki isa yun. Ito. Yan po, mga 80s na rin. Slow growing talaga yung puno. Kasi from seedling. From seedling. Medyo akala mo itong yung lang yung maliit na puno, pero Oo. Kagaya niyan, 100 years yan. rin po yan, sabay-sabay po yan. Ito, malaki rin to isa na to eh.
Kasi laki na ng nyog, oh. Ito po, 100 years na rin to. So from the lolo pa yan. Mm. Lolo pa yan. Kumbaga, pag kukumpara, parang nyog ng bilog. Dito yung malalaki. Ayun pa isa, no? Nandito lahat yung malalaki. Ayun yung isa. Malaki-laki. Sa dami na po binungan nito. Kung 100 taon. Oh, nagsisimula naman sa 15 years eh. Ah, 15 years bago magbunga from seeds. grabe, 15 years. Ito, 100 years to. Yan ang puno ng lansones na halos katawan na natin eh. Hindi pala nirino. Ako malit sa katawan ko yan eh. So sa taas na lang lahat ang bunga nito, wala na dito sa katawan. Ang native bira eh po sa branches taas lang talaga. talaga. Branches talaga. Malalaki na. 100 years. May malaki isa ako nakita no kanina. Ito ano? Ayun. Di ba yan? Yung malaking puno na yan. Ang laki rin nun. Taas na yun. Ah, Yun yung kinakapitan ng kwan, ng panigi. Yung taas na yun. Mm. ay, merong bandaan doon, wala? Yun nga lang, ganito lang. Tingnan natin. Sige, sir. Pag na tayo na. Nandito yung matatanda eh. Na puno. Habang tumatanda ho ba, dumadami yung bunga? Ayan, no. Ito, malaki. Pero pagka hindi from seedling, hindi to matagal eh. Yung grafting, patay ka. Yung mamatay. Mga siguro, 40 years, siguro naman, no? Yung graft, ano ang dinig mo sa grafted? Hindi tumatagal ka. Mga 20 years. Matagal Ito, 50, kaya Ito. hindi siya yung kapares ng native na talaga. pag tumabi tayo, malabad na yung base niya. Ano siya, oh, yung... Kumbaga, nagkuha na siya, yung lumalapad na ang base niya. Yung ano siya, tingnan mo. 100 years din yan. Oo. Nandito yung mga tatanda eh. Na nakasalba nung Glenda. Sa Concha maraming malaki dati yung nabuwal ano. Nandun yung mga malaking yung unang puntahan Sambo. natin. Nabuwal din. Yun yung andun. unang puntahan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.